Isang linggo na ding nag-aaral si Jamie. Hatid sundo ko ito para hindi manibago. Ang kwento niya naman sa akin, marami na siyang kaibigan. O anak, akala ko'y pupunta ka sa grocery. Tanong ni Mom. Nagtatagalog pa rin naman kami. Kasi doon kami komportable. Siguro after ng check-up ni Dad. Papunta na rin kasi sa doktora. Okay. Inayos ko ang gamit ko sa pag-garden. Naligo na din ako dahil parating na si Doc. Ma'am, the doctor is here. Sigaw ni Jamie, kaya natuwa ako sa sinabi nito. Hi Doc, let's go. Sinalubong ko ito at dinala sa kwarto ko na saan si Daddy at Mommy. Wow, he's improving. Alam mo, hindi na ako magtataka na one of these days, magising na ang Daddy mo. Isang masayang balita ito para sa aming lahat. Miss na ng mga bata ang lolo nila. Minsan kapag nawawala sila, nandun lang sila sa kwarto ni Dad, kinakausap ito. Thank you, Doc. Nakangiting sabi ko, hinayaan ko muna silang mag-usap ni Mom. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Hello? Magugulo ka na naman? Bungad ko sa kabilang linya. Yes, nag-uusap pa kami ni Wenard pero paminsan-minsan lang. May kinukwento siyang babae kaya excited lagi magbalita. I saw the girl. She slapped me. Parang batang sumbong niya. What? Ano naman kasing ginawa mo? Natatawa kong tanong. Hindi na bago sa akin. Halos lahat ng nakadate niya, sinaktan siya. Paano ba naman kasi hindi marunong maglambing? Eh di ba yan naman ang kahinaan natin mga babae? Ang paglalambing ng lalaki. Gusto ko sinutong pasaway na ito'y mabilisan. Wala akong Hello? Hello? Napakamot ako sa ulo. Hindi ko na ito marinig. Namatay? Bahala siya. Tatawag ulit yun maya-maya. Inasikaso ko ang mga bata at binigyan ng makakain. Ganito lang ang gusto kong buhay. Tahimik, walang gulo o away. At syempre, kasama ang mga taong nagpapasaya sa akin. Napakunot ang noo ko. Wala akong ina-expect na bisita ngayon pero nakarinig ako ng doorbell mula sa my gate. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan nang makarinig ng doorbell. Pagbukas ko ng pinto, oh God, Linda! Naiiyak na sabi ko. Namiss ko sila ng sobra. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nung isang araw lang, kausap ko ito. Sabi niya busy siya kaya hindi ko ginugulo. Yun pala, may pa-surprise. How are you? Gosh, I miss you and the kids. Where's tita? Tanong niya. Kayo din, na-miss ko. Nasa taas si Mom. Ipapatawag ko siya. Hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Na-excite ako na nandito sila. Nakakaloka ka naman. Hindi kayo nagpasabi na darating kayo. E di sana'y nagpahanda ako. Kapag sinabi namin, hindi na surprise yun. Hi Liz, you're a big girl na. Play with Jamie in the living room. But first, kiss tita. Sobrang cute ng mga anak ni Linda. Ang sarap kagatin ng pisngi. Nagluto ako. Tinulungan din ako ni Linda habang pinapaayos ko sa katulong ang guest room. Sad to say, na 3 araw lang sila dito dahil kailangan nilang bumalik agad sa Pinas. Mabuti at pinagbigyan ka ng asawa mo. Ay naku, away bati kami niyan bago makarating dito. Dapat nga ako lang pero ayan, nagsasama kaya medyo natagalan ng flight namin. Malayo, ano ka ba? Masaya ako na nandito kayo. Layo-layo mo kasi, di sana araw-araw tayo nagkikita ulit. Marami nagtatanong sa akin kung bakit kailangan ko pang magpakalayo-layo para mag-move on. Alam mo, para sa akin, wala nang masama kung lumayo ka. As in, yung malayo-malayo. Noon naartehan ako kasi halos lahat ng pelikula at nababasa ko novela, mapa-horror or romance. Paulit-ulit ang kwento. Aalis si babae, magbabagong buhay, yayaman, maghihigante, mabubuntis. Paulit-ulit na kadramahan na pwede magkatotoo sa tunay na buhay. Lumayo ako, hindi dahil gusto ko lang. Lumayo ako kasi unti-unti na ako nauubos. Unti-unti ko nang nakakalimutan ang pagmamahal ko sa sarili. Ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Oo nga pala, about your divorce papers. Pwede bang wag na natin pag-usapan yan? Ayoko masira ang araw natin tungkol dyan. Ngumiti ako kay Linda. Gusto kong ma-enjoy ang panahon na kasama sila. Ayoko muna ng problema. Okay, sorry. Naalala ko lang kasi may nakasalubong kaming kamukha ni Jared sa airport. Erase. Let's talk about your plans sa birthday ni Jamie.
pagbabago niya ng topic. Natuwa ako sa sinabi niya. Kamukha ni Jared? Ako nga halos araw-araw mukha ni Jared ang nakikita ko kay Jacob. Lumalaki kasi itong nagiging kamukha ng ama niya. Lumipas ang 3 araw. Masaya akong yumakap sa kanila. Uwi na sila ng Pinas. Ngayon ang alis nila. Kulang sa oras pero masaya naman kami. Namasyal lang kami ng namasyal. Hindi lang ako nag-enjoy kundi pati ang mga bata. Ingat kayo. Dalaw ulit kayo next month ha? Natatuwang sabi ko. Hinatid namin sila sa garahe. Pinahatid ko na lang sila sa driver namin. Naiiyak na kumaway si Jamie. Malapit kasi siya sa mga anak ni Linda kaya ganoon na lang ang lungkot niya. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Go, wash your hands and you can watch TV na. I will prepare our dinner. Humalik ako sa pisngi ng anak ko. Kawawa naman, nalulungkot sa pag-alis ng mga kalaro niya. Inilabas ko ang lulutuin ko. Sinigang na baboy ang paborito nila. Halatang may pinagmanahan. May pinapaayos ako sa basement kaya ako muna magluluto. Parang nare-realize ko kung gaano kalaki ang bahay namin. Ang daming linisin eh. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Hinugasan ko ang kamay ko at tinabi ang rekado. Walang tigil ang pag-doorbell nito. Nakakainis. Wait for a minute. Sigaw ko. Wait, baka bumalik sila Linda. Baka may naiwan silang gamit. Linda. Bungad ko ngunit tila nawala ako sa sarili na makita ang taong nakatayo sa harapan ko. Hindi ito si Linda. What the hell is he doing here? Nandito ba siya para manggulo? Maayos na ang buhay namin. Jared, anong ginagawa? Hindi ko na natapos sasabihin ko nang humalik ito sa labi ko. Ito na naman po ang karupukan ko. Ay, ramdam ko yung halik ng pangungulila. Halik na nanunuot hanggang sa kaluluwa ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko siya maitulak. Ganito ako karupok pagdating kay Jared. Tumigil lang ito sa paghalik sa akin nang magsalita sila. Jamie sa likuran namin. Daddy! Tumakbo ito palapit kay Jared. Nahuli naman sa paglalakad si Jacob ngunit yumakap din sa ama. I miss you, Daddy. Bakit ang tagal mo? Uuwi na ba tayo? Tanong ng panganay ko. Nakaramdam ako ng awa sa mga bata. Wala pa silang alam sa nangyayaring hiwalayan sa pagitan namin ni Jared. Soon, baby. Ayan na naman ang pangako niyang napapako. I missed you both. I really missed you. Tumingin ito sa akin. Bakit nakakaramdam ako ng tuwa? Feeling ko sa akin niya sinasabi ang mga katagang iyon. Hailey anak, is the food Jared! Hindi makapaniwalang sabi ni Mom. Mom, nag-bless ito sa mommy ko. Kamusta po kayo? Si Dad? Okay lang, improving siya. Kamusta ka anak? Ang tagal mong hindi dumalaw. Mabuti naman at hindi ka nahirapang hanapin ang address namin. Ngumiti ito. Hindi naman po. Sorry po at natagalan ako. Kakaibang pag-uugali ang nakikita ko kay Jared. Tila nagbago na ito. Okay lang yun. At least nandito ka na. Makakasama mo na mga bata. Lumipas ang ilang oras. Hindi na ako nagluto. Nawalan ako ng gana kaya nagpa-deliver na lang kami. Solo ng mga bata si Jared ngayon kaya hindi ko ito makausap o maistorbo. Gusto ko, pag wake up ko, you're here pa rin, Daddy. Boses ni Jamie. Of course, baby. I'm not gonna leave you and Jacob. Okay, good night. I love you. I love you too. Humalik ito sa noo ng mga bata. Kanina pa tulog si Jacob. Pinatulog niya na. Magkasama sila sa isang kwarto tapos ako may sarili din. Akmang tatalikod na ako nang makita ko nito. Lumapit siya sa akin. Let's talk please. Tumango naman ako. Sinara niya ang pinto sa kwarto ng mga bata. Bumaba kami sa sala. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko. Ayoko nang mawala sa buhay ng mga bata. Mali ako sa naging relasyon ko kay Diane at inaamin ko yun. Diretso niyang sabi. Tumulo ang luha ko. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Si Jared ba talaga ito? Bakit parang ibang tao? Ayusin natin ang relasyon natin, Hailey. Hindi lang para sa mga bata kundi para sa ating dalawa. Humawak ito sa kamay ko. Jared, baka naguguluhan ka lang. Kung gusto mo magpahinga ka muna. Lumapit ito sa akin at pinaharap ako sa kanya. No, please give me a chance. Gusto kong mabuo ang pamilya natin, Hailey. Papasukin mo ulit ako sa buhay mo, sa puso mo. Napahagulhol ako sa sinabi nito.
Naguguluhan ako ngunit may isang salita pa akong gustong marinig galing sa bibig niya. Mahal kita, Hailey. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Yun yung salitang matagal ko nang hinintay na lumabas sa bibig niya. God knows kung gaano ko katagal hinintay ang mga salitang iyon na sabihin ng pinakamamahal kong lalaki. I forgive you, Jared. Sabi ko, lahat ng pader na ginawa ko, winasa ko din dahil sa salitang mahal kita ni Jared. Ito yung araw na na-realize niyang mahal niya din ako. Yung araw na ibibigay ko ulit ang lahat para sa kanya. Abot hanggang langit ang kasiyahan ko. Sa wakas, nagising na siya sa katotohanan. Yumakap ako na mahigpit dito. Humalik ako sa labi niya. Pinunasan niya ang luha ko bago tumitig sa mga mata ko. Ang sarap sa feeling, yung malaya ko siyang nahawakan. Nayayakap na hindi siya nagagalit. Mahal na mahal kita, Jared. Buong puso kong sabi. Humalik ulit ito sa labi ko. Sinabayan ko naman ang halik niya. Dahan-dahan niya akong pinahiga sa sofa ngunit naalala ko na baka may makakita sa amin dito. Not here. Let's go to my room. Pagpipigil ko sa kanya. Kinarga niya ako. Kayang-kaya niya akong ihagay sa kung saan. Malaki kasi ang katawan ni Jared. Pagbukas pa lang ng pinto sa kwarto, sinandal niya na ako sa pader. Kumapit ako sa braso niya. Napapikit ako nang papusok niya akong halikan. Naglakad siya papunta sa kama at pinahiga ako doon. Kinabukasan, minulat ko ang mata ko. Ang ganda ng panaginip ko kagabi. Ako daw at si Jared nagkabalikan tapos may nangyari daw sa amin. Umurong ako ng konti nang maramdamang may yumayakap sa bewang ko. OMG, anong ginagawa ni Jared sa kwarto ko? Totoo ang panaginip ko kagabi? Tinitigan ko ito at dahan-dahan na hinawakan ng mukha. Gusto ko makasigurong hindi ito isang panaginip lang. Umungol ito kaya nagkunwari akong tulog. Ipinikit ko ang mga mata ko. Stop pretending. Dahan-dahan ako nagmulat ngunit laking gulat ko nang nakatitig ito sa akin. You're so beautiful. Morning sex? Nanlaki ang mata ko kaya tumawa ito. Just kidding. Bumalik na tayo sa pagtulog. Matulog ka na. I'll prepare breakfast for Jamie. May pasok siya sa school today. Okay. Can you give me a kiss? Inaantok niyang sabi. Okay. Si Jared ba talaga ito? Sobrang naninibago ako pero binigyan ko siya ng halik sa labi. Huwag ka masyadong kiligin, Hailey. Kalmahan mo lang. Anak. Boses ni Mommy nang makita ko lumabas sa kwarto ko. Mom, I can explain. Napalunok ako. You don't need to explain. Nakangiting sabi niya. Nagkabalikan na ba kayo ni Jared? Napakagat ako sa labi at tumango. I'm so happy for you. Sabi ko na nga ba't magkakaayos din kayo? Biglaan, Mommy. Yumakap ito sa akin. It's okay, anak. Tawagin mo si Toti. Po? Bakit, Mom? May ipaayos ka ba sa bahay? Nalilitong tanong ko. Si Toti ang anak ng kaibigan ni Mom. Siya ang business partner ng architect namin dito sa bahay. Ang ingay niyo kagabi. Dapat soundproof na ang kwarto niyo. Nabubulabog ang mga tulog dito sa bahay. Napatakip ako sa mukha. Sobrang nahihiya ako ngayon. Hindi naman ako masyadong maingay kagabi kasi alam kong hindi soundproof ang kwarto ko. Si Jared ang ungol ng ungol. Kala mo'y aso. Sabay kaming bumaba ni Mommy sa kusina. Kapag ganitong oras, nagluluto na ng almusal ang kasambahay. Ako naman, ire-ready ko na ang baon at almusal ni Jamie. Mas gusto ko kasing ako ang umaasikaso ng pagkain nito. At saka hindi naman kasi siya kumakain ng kanin sa umaga. Ang paborito nito ay cereal. Good morning, Mommy. Humalik ito sa pisngi ko. Good morning, Lola. Ano nangyari sa apo ko? Ang aga-aga nakasimangot? Tanong ni Mommy kay Jamie. Kaya napatingin ako sa kanya. I'm sad. Dad promised me he would not leave. But when I woke up, he was gone. Pinunasan niya ang luha sa mata. Natatawa akong tinignan ni Mommy. You can eat na, Jamie. Sabi ko kaya umupo siya sa may dining table. Ayoko munang sabihin na nasa kwarto si Jared kasi alam kong iistorbohin niya ito. Natutulog pa yung tao dahil napagod kagabi. Inasikaso ko ito bago pumasok sa school. May service naman siya kaya hindi na ako mahihirapan. Hinahatid ko lang ito sa gate. Huwag malikot sa school, okay? Yes, Mommy. I love you. I love you too. Mag-smile ka na kasi tomorrow is Saturday. Mamamasyal tayo.
Ngumiti naman ito at humalik sa pisngi ko. Kumaway ako sa kanya bago umalis ng school bus. Naisipan kong dalhan ng pagkain si Jared sa kwarto. Ipinagtimpla ko din ito ng kape at nilagay sa tray. Nakapasok na ako sa kwarto na makita ko itong mahimbing na natutulog. Nilagay ko ang tray na hawak ko sa side table. Dahan-dahan akong tumabi dito at tinitigan siya. I love this man. Nasa kanya na kasi ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Bonus na lang yung kagwapuhan niya. Umalik ako sa noon niya kaya nagising ito. What are you doing? Oh gosh, ang husky ng boses niya. Ha? Nothing. Dinalan kita ng breakfast. Naiyang sabi ko. Baka isipin niya kung anong ginagawa ko sa kanya. Akmang kukunin ko na ang tray nang yakapin ako nito. Napaharap tuloy ako sa kanya. Hindi ko kaya yung ganito kalapit. You are so beautiful, Hailey. Titig na titig ang mata niya sa akin. Ngumiti lang ako. I love you, Jared. Thank you. Bumalik ka sa amin. Nagbago ang mapungay na mata nito na tila may naalala. Ano yung breakfast na dala mo? Bakit na-disappoint ako na hindi siya sumagot ng I love you too? Bread, bacon, eggs and fruits. I also made you coffee. Pilit akong ngumiti. Thank you. Where are the kids? Si Jamie, pumasok na sa school. Si Jacob, tulog pa. Kumain ka na muna. Akmang tatayo na ako sa kama nang hawakan niya ang kamay ko. Sumabay ka na sa akin. Ngumiti ako. Hindi ko dapat sirain ang mood ko dahil lang sa hindi niya pagsagot ng I love you sa akin. Malay natin, nakalimutan niya lang. Sabay kaming kumain ng almusal. Here, eat this. Sinubuan ko siya. Pansin ko na pumayat siya ng konti. About the divorce papers. Napatingin ako sa kanya. I did not sign it. As I've said, I want to be with you and the kids. Let's start fixing our relationship. Kinikilig ako sa sinabi niya. Feeling ko ang haba-haba ng hair ko. Napakagat ako sa labi at yumakap dito. I'm so happy, Jared. Layo-layo ka konti. May nabubuhay eh. Natuwa naman ako sa sinabi nito. Hinampas ko ang braso niya. Totoo naman ah. Dumating ang hapon. Pauwi na si Jamie. Hinihintay namin siya dito sa may gate. You're so handsome, my baby. Mana kay daddy yan. Sabi ni Jared sa anak na kasalukuyang karga-karga. Natawa naman ako sa kanila. Nag-iinarte si Jacob dahil gustong magpababa. Iyan na si ate. Say hi to her. Daddy! Mommy! Masayang tumakbo si Jamie sa akin at kay Jared. I'm so happy that you're here, Dad. I thought you leave us na. That's never gonna happen. Kahit saan magpunta si Daddy, dapat kasama ko kayo, okay? Tumango naman ito. Nag-bake ang momo ng cookies. Let's go inside. How many apples are there? Natatawang tanong ni Jared. How many? I don't know, Dad. Enough with that. Aasarin mo na naman ang anak mo. Mahinang sabi ko. Kasalukuyan kaming nasa biyahe. Ipapasyal namin ng mga bata sa zoo. Yun din kasi ang request ni Jamie. Actually, hindi na ito bago kasi every Saturday ko talagang ipinapasyal ang mga bata. Ang kinagandahan lang ngayon, buo kami. Hinawakan ni Jared ang kamay ko, tinalikan nito. Kinikilig ako ng sobra kaya lang kailangan kong kumalma dahil nandyan ang mga anak namin. Hindi niya binitawan ang kamay ko hanggang sa nakarating kami sa aming destinasyon. I'll carry Jacob. Ikaw na lang yung bag. Okay. Sabi ko. Hold my hand, Jamie. Don't let go, ha? Malikot kasi ito. Hindi katulad ng bunso ko na pwedeng kargahin o stroller. Hinawakan ni Jared ang kamay ko at sabay kaming naglakad papasok ng zoo. Masayang masaya ang mga bata. Look at the monkey. Wow, a baby monkey. Daddy, let's feed him. Okay, bibili lang ako ng banana. Tumango naman kami kaya iniwan na kami ni Jared. Ang kinaganda dito, pwede mong pakainin ng mga animals pero bibili ka sa kanila. Nakangiti ako habang nakatingin sa unggoy nang may kumalabit sa akin. Hi, can you help me tie my shoe? Sabi ng batang lalaki na nasa edad 10 years old sa tingin ko. Okay, come here. Habang inaayos ang pagkakatali sa sapatos niya, tumitingin-tingin ako sa panganay ko. Si Jacob kasi nasa stroller. Sinama ng ama niya. You're done. Thank you, pretty. Sabi ng bata at humalik sa pisngi ko. Walang mali siya dahil bata yun. What was that? Naiinis na tanong ni Jared. Loh,
Bakit naiinis ito? Nagpatulong to tie his shoe. Are you cheating on me? Nababaliw ka na ba? Bata yun, Jared. Walang mali siya. For your info, lapitin ka ng mga bata. Like, the Winard guy. Napangiti ako sa kanya. Napaka-OA kasi. Akala mo nagsiselos na ewan. Iting-ngiti mo dyan. Wala, para ka kasing bata. Humalik ako sa labi nito. Smack lang. I love you. Ikaw lang eh. Kinikilig na yan. Pagbibiro ko. Let's go. Umakbay ito sa akin at bumulong. Mamaya ka sa akin. I need to punish you for making me jealous. Nakaramdam ako ng init sa katawan. He looked so hot while saying that. Hindi na ako makapaghintay na umuwi. Stop it! Makita tayo ng mga bata. Para ka sira ulo. Natatawa ko sabi kay Jared. Kanina pa kasi ito humihingi ng mabilisang, alam niya na. Kumakadikit akala mo'y higad. Isa lang naman eh. Oo na, later na lang kapag tulog na mga bata. Yes. Tuwang-tuwang sabi niya. Ewan ko ba kung bakit walang kapaguran ang lalaking ito. Mukhang sa akin na adik. Kahit madaling araw ay magugulat na lang ako. Hindi ko naman mapigilan kasi gusto ko din. 4 na buwan na ang nakalilipas at hindi ko masabi sa isang salita kung gaano ako kasaya na makasama siya. Bumabawi ito sa akin at sa mga bata. Kinakamusta ko din ang kumpanya. Okay naman daw ito. Ang namamahala muna ay si Michael, isa sa pinagkakatiwalaan niya sa opisina. Mommy! Daddy! Nagulat kami nang lumapit si Jamie na umiiyak. May sugat ang pisngi nito. What happened to your face? Nag-aalalang tanong namin. Jacob throw me his toy. Sumbong nito. Tiningnan ko si Jared na parang sinasabi ko na ikaw na ang bahala sa mga bata. Okay, I'll talk to your brother. Come here. Napangiti ako sa sinabi nito. Ay, ang sarap sa mata na nakikita ko. Jared being a responsible husband and a father to his children. Sobrang achievement ito. Ito yung pangarap ko eh. Simpleng buhay kasama ang mahal ko sa buhay. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan ng pag-alis ko sa Pilipinas, dapat dati ko pa ginawa. Oh, kumain na kayo anak? Tanong ni Mom. Tumango ako at ngumiti. Yes Mom, how about you? Wala akong gana. I just want to eat apple. Sabay kagat niya sa mansanas. Iba ang ngiti natin ah. Yumakap ako sa likuran nito. Inaasar na naman kasi ako. Masaya lang po ako, Mommy. Naku, naglalambing ang baby namin. Siguro kung gising lang ang daddy mo, masayang-masaya siya para sa'yo. I know, Mom. Huminga ako ng malalim at napatingin kila Jared. Look at them. Mukhang may pinagmanahan talaga si Jacob at hindi ako yun. Hindi ako ganyan kaarte nung bata ako. Natawa si Mommy. Ikaw talaga? Sige na't maiwan muna kita. Sisilipin ko lang ang daddy mo. Ako na lang, Mom. Kumain ka na muna dyan. Pagpresenta ko, umakyat ako sa kwarto ko na saan si daddy. Tuwi na lang, napapasok ako dito. Natatakot ako marinig yung life support system na nakakabit kay daddy. Feeling ko kasi kapag nawala yung tunog nito'y mawawala na din siya sa amin. Lagi namin siyang kinakausap. Sabi kasi ni Doc, maganda din daw ito at baka sakaling marinig niya kami. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay nito. Kailangan mo nang gumising, Dad. We all missed you. Alam mo, nagkabati na kami ni Jared. Inaayos na po namin ang relasyon namin. Tumulo ang luha ko. Ito yung matagal niyo ng request, diba? Yung ayusin ang relasyon namin. Gusto ko pong makita niyo kung gaano ako kasaya ngayon kasama ang mahal ko. Pumasok si Jared sa kwarto kaya mabilis kong pinunasan ang luha ko. Nandito ka lang pala. Akala ko inauna ka na sa kwarto natin. Oh, bakit ka umiiyak? Wala. Tara na. Hindi. Ngumiti siya tumarap kay Dad. Hi Dad. Nagkaayos na po kami ni Hailey. Sigurado ako kung nasan ka man masaya ka para sa amin. Pangako Dad, hindi ko na nasasaktan ang anak niyo. Hinawakan nito ang kamay ko at humalik dito. Aalagaan ko siya at mamahalin katulad ng lagi niyong sinasabi sa akin. Gumising ka na, Dad. Namimiss ka na namin. Ayoko na rin makitang malungkot ang mahal ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa mga narinig kay Jared. Maya-maya pumasok na rin si Mommy. Ako na dito mga anak. Salamat. Sige po, Mom. Sabi ni Jared at hinatak akong palabas ng kwarto. Ayokong umiiyak ah.
hindi bagay sa maganda mong mukha. Pinunasan niya ang luha ko. Sorry, masaya lang ako. Punong-puno ng pagmamahal ang puso ko ngayon. Ano, game na? Ngumuso siya sa kwarto namin. Kakaiyak ko lang tapos ikaw puro kalaswaan ang nasa isip mo. Tumawa ito at humalik sa labi ko. Wala namang makakakita sa amin dahil nasa baba ang mga bata. Mabilis lang ha? Okay. Excited ako nitong hinila sa kwarto ngunit nang makapasok kami sa pinto, biglang narinig namin ang malakas na pag-iyak ni Jacob. Napapikit si Jared. Ang lakas pa naman ng boses ng bunso namin. Akala mo may kinakatay na baboy sa tinis ng boses nito. Better luck next time. Mukhang kailangan ka ng anak mo. Ay, napaka-arte talaga ng bunso natin. Sa'yo ata yan nagmana. Nagsalita ang pinagmanahan. Totoo nga siguro ang sabi ng matatanda. Kung kanino daw nagmana ang bata, yun ang mas nasarapan sa lovemaking ng mag-asawa. Pagbibiro ko, pinasil nito ang ilong ko. Sus, kaya pala, sino kayang malakas na umuungol sa ating dalawa? Kaya nga soundproof ang kwarto natin sa Pinas because of your moan. Sabi niya at mabilis akong iniwang mag-isa. Hoy, ang kapal na mukha mo ha? Napaisip tuloy ako sa sinabi nito. Ibig sabihin, gising siya kapag may nangyayari sa amin noon. Akala ko kasi wala siyang alam kasi lasing na lasing siya. Tsaka hindi naman ako tinatawag niyang pangalan tuwing may nangyayari sa amin. Napataas ang kilay ko. Hindi ko na kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Tapos na yun. Ang importante ay yung ngayon. Naligo na muna ako at nag-freshen up pagkatapos bumaba na sa sala. Nakita ko mga bata na naglalaro. Lumapit sa Jacob sa akin at nagpakarga. Where's your dad, baby? Tanong ko. Garden po. Si Jamie ang sumagot. Okay, you want cookies? Magbe-bake ako. Yes, mommy. I want strawberry flavor, please. Request nito. Okay, I'll just call your dad. Pinuntahan ko ito sa garden. May kausap pala siya sa phone. Base sa mukha niya, mukhang seryosong pinag-uusapan nila. Siguro tungkol sa trabaho. I'm doing my best. Just trust me. Jared? Tawag ko sa kanya. Tila nagulat siya at kagad itong nagpaalam sa kausap niya. Bakit parang may mali? Sinong kausap mo? Tanong ko. Si Michael? Tumawag tungkol sa trabaho. Ganun ba? Sorry, naistorbo pa kita. No, it's okay. Tatawag ulit yun bukas. Lumapit siya sa akin at yumakap. Okay, magbibake ako ng cookies. Pakarga muna kay Jacob. Ayaw magpababae. Sabi ko pagkatapos ibinigay sa kanya ang bunso namin. May topak na naman ang baby namin. Siguro inaantok ka na. Pagkausap niya kay Jacob, pilit akong ngumiti bago umalis sa harapan niya. Dumiretso ako sa kusina at napahilamos sa muka. Parang may mali talaga. Hindi ko alam kung ano pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ayoko mag-isip na masama tungkol sa kanya. Nangako siya sa akin na ayusin ang pamilya namin. Hindi naman siguro siya babalik kung sasaktan lang din naman niya ako, di ba? Para lang siyang kumuha ng bato at pinukpok sa ulo niya. Inalis ko sa isip ang nangyari kanina. Nangunguna pa rin ang tiwala ko kay Jared at hindi yun magbabago hanggang wala ko nakikitang ebidensya. Isang oras na ang lumipas. Natapos na rin ako sa wakas. Kinuha ko ang cookies sa oven. Smells good. I'm hungry. Boses ng panganay ko. Palalamigin lang natin siya ng konti. Then, you can eat na with your dad. Tumango ito. Nilagay ko muna ito sa lamesa at pinuntahan sila Jared. Nakita ko itong pinapatulog ang bunso namin. Ako na lang dyan. Tikman nyo na Jamie yung binake ko. Tawag ko sa kanya ngunit hindi ako pinansin. Jared, ang lalim naman ata ng iniisip mo at hindi mo ako napansin kahit nandito na ako sa harapan mo. Ha? Sorry. Umiling ako dito at kinuha ang anak namin sa kanya. Puntahan mo na si Jamie. Sabi ko at inakyat sa kwarto si Jacob upang patulugin. Naiinis ako sa kanya. Kung may problema siya sa trabaho o kung saan man, pwede niya naman ako sabihan. Hindi yung nakatulala lang siya dyan na parang hindi ako nag-exist. 3 oras na lumipas nang may kumatok sa kwarto. Kahit ako, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Baby, your brother is sleeping. Sabi ko kay Jamie. It's me. Boses ni Jared. Pumasok siya sa kwarto at lumapit sa akin. I cook your favorite. Sabay na tayo mag-dinner? Nakangiting alok niya.
Sino may inis sa ganyang mukha? Nung umulan ata ng kagupuhan, nasa labas siya at naliligo noong mga oras na iyon. Sorry kanina. Ang totoo niya may problema sa opisina. May umatras na 2 investors. Huminga ito ng malalim. Tila nainis ako sa sarili ko. May problema pala siya sa trabaho tapos kung makapag-inarte ako, akala mo'y ako ang naagrabyado.